Yes, so magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi po sa inyo lahat. Ito po ulit ang inyong kaibigan, si dito sa Podcast. Magandang balita sa inyong lahat. Kung kamusta po tayo dyan. Today is November 17, 2024. Yan po ang ating date po ngayon. At tawag na natin ito ay marami na po yan ngayon sa atin at doon sa mga kababayan po natin na nakatira po sa Pilipinas. We're very, very sorry at mag-ingat po kayo dyan dahil right now, sa pagkakaintindi natin ay malakas ang bagyo sa Pilipinas ngayon. At mag-ingat po tayo sa baha. Stay safe, stay dry. Makinig po kayo sa mga government updates. Only here at the Kaibigan Network po. Maraming salamat. Okay, so maraming tayong mga kababayan naman all over the world ang napuyat. Depende kung nasaan kayong kung saan kayong lugar ng mundo napuyat kayo kasi today po is Sunday, November 17, November 16 last night po. Bali ganun. Sa Mexico ginawa si Miss Universe. So alam niyo na ngayon by this time marami na nakakaalam pero doon po sa hindi pa nakakaalam, hindi po pinalad ang ating Chelsea Manalo kahit umabot sa top 30 yata, hindi yata umabot to. Today po kasi ang ating special episode po para sa podcast nito ay ang review tsaka yung commentary book tungkol doon sa nangyari doon sa top 30, top 20, top 12, top 5 tsaka final question sa Miss Universe po yan. At unfortunately hindi medyo paano ba natin masasabi ito? Medyo nakakalungkot kasi ang nangyari nito yung prediction ko nagkatotoo. So sorry na lang. Kasi a few days ago nung nilabas ni Chelsea yung kanyang damit, yung damit niya para sa ano tawag dito, yung national costume ba yun? Yung may medyo parang sobra. Tsaka medyo parang yung personality ni Chelsea masyadong humble. Alam mo yun? Walang alam mo yun yung hindi naman siya meron kasi tao kasi na hindi naman mayabang pero may angas. Alam mo yun yung maganda pero hindi yung nag-uumpisa sa letter P sa English. Nalulungkot po ako kasi sa totoo lang sino ba naman ang hindi may gusto na manalo ang Pilipinas. Alam niyo naman national pastime po natin ang Miss Universe at among many things. Alam niyo po kung maniniwala po kayo, karamihan ng Spanish colonies po ay magkakasundo ho pagdating sa beauty contest. Yan. Napaka-importante po sa mga bansa na naging kolonya ng Spain na part and parcel na po yung sinasabi natin ng mga beauty contest na yan. So, unfortunately, hindi po tayo nanalo ngayon. Not even close. Not even anything. From what I understood po, hindi halos ano tawag dito? Hindi nakasali si Chelsea para doon sa hindi niya naisot yung kanyang Tiffany gown, kung ano man yan. Ito po kasi, doon sa mga hindi po nakakakilala po sa akin kasi before, ang isa po sa hanapbuhay natin dito po sa Europe is yung cinematographer, which is iba po yun doon sa videographer na kasi pag cinematographer kasi ang pinagkaiba ho nun, inaayos ho namin yung shot. Yun yung videographer, yung sa kasal, nire-record lang nila yung shot. Yun ho ang malaking hong pagkakaiba sa amin po. Hindi pwede maging videographer yung cinematographer kasi kung nire-record mo lang siya dahil may gamit kang camera, videographer yon. Para kang historian, dino-document mo yung isang event. Pero yung cinematographer, inaayos mo yung event. Yun yung parang katulad sa Instagram, yung may angulo, may ilaw, and sound, and everything. Pinagsasama para magandang tingnan. So, may science po yan. Okay. So, ganito gagawin po natin, ladies and gentlemen. Punta po tayo sa ating top 30 announcements para sa Miss Universe. Audio lang to mga kaibigan kasi sabi ko nga ho sa inyo,
itong ating podcast po na ito ay para po sa ating mga kababayan, mga kaibigan na nakatira po sa abroad or even sa Pilipinas na nagtatrabaho na hindi pa pwedeng manood dahil nagtatrabaho. Di ba? Yan po yan. Kasi madalas po natin kasing iniintindi natin yung mga kababayan po natin na nagtatrabaho at siyempre po sa mga boss po nila na foreigners, minsan po hindi welcome yung, siyempre nakatingin ka. So ibig sabihin nun, una-una delikado. Siyempre binabayaran ng oras po natin para makapagtrabaho. So ginagawa po na lang natin, may video siya pero parang screensaver na lang ang dating para mga kababayan po natin hindi kailangan tumingin palagi. Pero kung mapapatingin, relaxing. At pag nakikita naman ni boss, akala mo nagpaparelax lang, kumbaga parang magandang ambience. Diba? Magandang palusot yan mga kaibigan. So gusto ho natin yan. Yung mga kaibigan po natin na mga tripulante, mga cruise ship personnel po na biyaheng Antarctica mula po sa Argentina at sa Chile. Naku, maraming salamat po sa inyong lahat. We really appreciate po yung inyong support at mga messages po. Yung mga kaibigan po natin sa Japan, naku, hindi ko alam kung paano sasabihin sa Japan pero hosai no gozaimasu yata yung parang gano'n. Pero again, maraming salamat po sa inyong lahat. Mga kaibigan po natin sa UAE, sa Saudi Arabia, naku, maraming salamat po sa inyong lahat dyan. At paminsan-minsan naman magandang manood ng mga magagandang beauties from iba-ibang bansa po niyan. Okay. Tapos yung mga kaibigan naman po natin dito sa Europe na nag-uumpisa pa lang gumising or nagpapahinga, good morning. Good morning po sa inyong lahat. At mga kaibigan po natin from North and South America po, patulog na sila. So good evening. Ako, nakakalungkot. Siyempre, hindi masaya yung Team Philippines po na nagpunta po sa Mexico dahil nga yung sinamampalad po si Chelsea Manalo dito sa kanyang bid to become the 5th Miss Universe from the Philippines. Yes po mga kaibigan. Nagulat ang Denmark. Okay, so mamaya na natin pag-usapan po yan. So again, pakinggan po natin yung top 30 announcement at doon po kasi sa mga may anak or doon sa mga ating mga kaibigan po dyan na nangangarap na makasali o sumali sa ganito. Palaging mahina ang ating contestant sa personality projection tsaka sa question and answer. Yan po ang palaging medyo least na napapractice. Hindi po yan matututunan ng 1 buwan, 3 buwan, 6 na buwan. Yan po sinisigurado ko po sa inyo. Right now, we're in the process na tinitrain po natin ng isang possible contender po para sa Binibining Pilipinas para po sa ako po yung in charge para sa kanyang training para sa question and answer. And believe me po, hindi po yan pwede bibigyan mo lang ng 10 questions tapos tuturuan mo kung anong sasabihin. Mahirap po yun. Tsaka hindi natin talaga, mahirap yan. Importante po itong ating potential na candidate nito. Every now and then, nagkukwento kami sa phone. Pinag-uusapan namin mga current events, pinag-aaralan namin. Tapos, depende sa sagot niya, doon ko siya itinatama. Kung kunwari, kinakapo siya ng words, Tagalog and English, inaayos natin yan. Nire-reinforce natin. Pag nagkakamali siya ng grammar, tinatama natin yan. Immediately, not po yung later on. Immediately. So, pag nagkamali siya ng pronunciation sa F tsaka sa P, which is one of the weaknesses natin, lahat ng Pilipino, ay tinatama natin yan. So, yung peas tsaka yung fish. Peas and fish. Okay, so mga kaibigan, medyo serious po tayo ng konti dito. So, we're going to itong audio ng announcement for the top 30 Miss Universe 2024. So, pakinggan po natin to. Okay. Our Miss Universe top 30. I'm ready. Let's do this. The first woman to advance to the top 30 is France. So yung isa sa mga 30 ay France.
maganda buhok. Mukhang ano ito, mestiza siya na from somewhere else sa ayos nito. Miss Universe, I think it's been like a dream for me. You need to have a lot of courage. I know I represent France, but I also represent Guadeloupe. So minsan po napupunan nyo katulad nun. Si Miss France po kasi, of course, ito po, like I said po sa inyong lahat, lahat po namang contestants nito maganda. Okay? Pag meron tayong sinabing medyo negative or criticism po, constructive po yun. Take it as a constructive criticism. Hindi po tayo dito nagsasabi na pangit siya or hindi tayo kampe whatsoever. This is an objective na evaluation regarding doon sa istorya po nung nangyari dito sa 2024 Miss Universe held in Mexico City. So si Miss France po kasi alam niyo sa totoo lang, minsan ang weaknesses naman doon sa mga non-English speaking countries, yung pagsasalita ng English. Pero hindi rin naman yun liability kasi bakit yung mga Latina, karamihan sa kanila noon, yung mga Miss Venezuela, halos di marunong mag-English pero hindi sila nagtatagal sa career. Alam niyo yun, kung hindi niyo napapansin. Yung mga bilingual, multilingual na mga contestants, yun na nagtatagal, yun na kinukuha ang MC, yun ang nakakakuha ng maraming endorsements. Bakit? Kasi they have the widest possible audience. Okay. So maganda po si Miss France. Ang problema lang kay Miss France is yung kanyang language po na gano'n na hindi naman natin masisisi kasi syempre proud siya sa ganyan. Kaya lang problema, labanan nga dito, pinaka-universal language po natin dito sa mundo is English. So it works against her. Okidoki. So balik po tayo sa 30. The next delegate moving forward is India! So ayan, si India naman ngayon, very classic Indian beauty po siya. Representing India at Miss Universe was the dream. To say that I'm representing an entire country, the biggest population in the world, it's a matter of so much pride. Up next is Serbia! I feel very proud to be here because Serbia finally has a representative after 9 years of absence. I'm very proud of that achievement. The fourth woman heading to the semifinals is Vietnam! So kita mo, ito first time ko rin po manood dito. So that's why ang mga reactions ko nakakagulat. Vietnam, of course, although maganda siya. I'm Ito, so medyo itong proud bagong to feature. represent Vietnam. How siya ni Catriona I Gray. want to give you many thanks for supporting me in this competition. Still in the running. Aaral na sila mag-English ngayon. Puerto Rico! Let's see kung marunong pa mag-English. Kasi usually pag Latina, medyo lalo na pag hindi lumaki sa States. Let's see. For me to win Miss Universe, it will mean something historic. I already made history in Puerto Rico, and I would love to do that in the space and the platform of Miss Universe. Moving ahead, Nigeria! Itong Miss Nigeria na ito, natatandaan ko ito. Ito ay dating contestant na nanalo sa South Africa, pero
both of her parents kasi ay yung father niya kasi medyo may problema sa dokumento sa South Africa, so now withdraw siya. I feel like it's hard work. Tapos kinuha siya. You need ng that Nigeria skill, kasi and I yung also father feel niya like ay another skill Nigerian is or the belief one in of those. yourself. Because a lot of the times we always feel like we can't achieve this, we can't do this, but I feel like it always starts from within. So that's actually really important. The next woman advancing is... Pero alam niyo sa totoo lang, paalala ko lang po sa inyo, yung Miss Nigeria at nagkaroon ng Miss South Africa, nagkaroon po yan ng gulo. Lately, nagiging uso na ngayon sa mga beauty pageant, lalo na dito sa Miss Universe na nagkakaroon ng magulo siya, maintriga, maraming salitaan. Yung pong sa Miss South Africa, nagkataon po kasi, doon po sa hindi po masyadong familiar sa tao dito, sa general composition po ng South Africa. South Africa po, isa sa mga few African countries po na mayroong sizable na Caucasian na population. Ang ibig sabihin po noon, meron pong South Africans na many generations na nakatira doon na puti sila. Katulad po ni Charlize Theron. Yan po yan. Ang problema lang po kasi meron lumitaw rin ang tunay na kulay ng a good number of people doon sa bansa na yun na they don't welcome yung mga puti na yun. At the same time, kasi ganito lang yan. Magulo lang yung, medyo masalimuot po kasi yung istorya po kasi ng South Africa. Noon pong ang nasusunod ay yung mga Europeans po, basically mga tiga Netherlands po yun. Talagang parang katulad nung sa Spain na naging second class po yung mga local people po doon. Ngayon, yan, malaking salitaan. Ang nangyari dyan, hindi sila masyadong magkasundo in a way. So, si Miss South Africa, nagkataon na blonde, katulad mo ni Charlize Theron, marami nagre-reklamo na hindi daw siya may karapatan i-represent ang South Africa just because she is white. Okay. Medyo hindi magandang pakinggan, which is nakakainis rin kasi dito po sa Western Europe, dito po sa Western worlds, mga ganyan, although may nagre-reklamo, pero hindi po katulad nun na isipin mo yung Miss UK. Sino nga ba mga bansa na may mga mestiza or African descent po or non-European background po nanalo sa mga ganito. Pero hindi po ganun kalaki yung reklamo. So minsan ho, ang racism po kasi, it comes both ways. Hindi lang po yung mga tiga rito sa Western Europe o dito sa mga first world countries lang po nagdi-discriminate. So pwede rin po tayong mga Filipinos, pwede rin po tayong kahit sino. So nothing personal, ginawa ko lang pong example kasi this is all documented, hindi po ito fake news. Marami nagre-reklamo sa South Africa na si Miss South Africa just because hindi siya yung typical African ay wala daw siyang karapatan i-represent ang South Africa. So, it's really sad. It's really sad po kasi dahil kung dito yun mangyayari po, laking gulo. Anyway, balik po tayo sa top 30 announcement po sa recently concluded Miss Universe 2024. Canada! I'm the first Indigenous woman from my country to win this title and to ever represent at Miss Universe. So I've made history already. But the most important thing about that is that Indigenous women are being seen. Stepping into the semifinals, Cuba! The most unique quality I bring to this contest is being the first Cuban after more than 57 years. I would say that the most beautiful thing about my country is the people. Heading to the next round.
China!中国人民站在这里，我就感觉非常的自豪和骄傲。然后我会向全世界展示我们中国女性同胞的美。So mga kaibigan po, yan, nakita niyo yung China, nakapasok rin, tsaka si Cuba, nakapasok rin sa top 30. Napuna ko lang po, katulad ni Miss Cuba, marunong yata mag-English. Pero ito si Miss China, talagang hindi marunong pa mag-English. It works against her. Hindi naman po sabihin na natin na hindi dapat na hindi siya marunong mag-English kasi karapatan po niya. Kaya lang it works against her. Kumbaga, na hindi siya marunong mag-English. Kasi isipin mo na lang, pag nanalo ka, palagi may interpreter. And mas malakas po ang connection po ng yung nasa stage tsaka po yung nasa audience po if they could understand each other. Yan po yan. Isipin niyo na lang po kung si Taylor Swift ay kumakanta na may interpreter. Isipin niyo na lang po yun, di ba? Hindi maintindihan eh. May gap po yan. Mahirap pong So far si Miss China po, she looks nice. Ewan ko yung makeup niya kung para sa kung bakit maganda yung pagkaka-makeup niya sa abangan po natin to. Ito po mga commentary na ito ay ginagawa ko po ito on a standpoint ng bilang isang judge tsaka isang audience. Tsaka ho yung para sa presentation po sa TV. Okay. I'm not an expert doon sa inner workings ng mga beauty pageants kasi hindi ko po talaga linya yan. Pero ang linya ko naman po ay yung how to look better in front of the camera and in front of the stage. Yan po yan. Kasi pag marunong po kayong mag-pick up kung saan naka-angulo, kung sino yung umiilaw na pula na camera, dun ka titingin. Or kung hindi ka naman titingin, paanong style ang gagawin mo. So, yan ho yung beauty naman po niyan sa ganyan. So far, marami pa tayong tatawirin. Let's go. Our 10th semifinalist is Japan! I take pride in any small achievements, any big milestones. I think we need to celebrate the small moments as much as possible. Always put yourself out there and don't be afraid to take risks. Congratulations to the first 10 semifinalists. Okay, so we've already met 10 of our semifinalists, and now it's time to find out who the next 10 will be. Yes, let's do this. Okay, the 11th woman moving to the semifinals is Egypt. I consider one of my superpowers is turning pain into power. Whatever life throws at me or whatever someone throws a stone on me, I take it as a stepping stone to reach higher places. Because I believe that life is not how it is, it's how you respond to it. So yan po mga kaibigan, si Miss Egypt pala, first time may nakapasok na contestant sa Miss Universe na yung sa Pilipinas po ang tawag po doon yung balat. Yung sa face sa face. Una akala ko po, like I said, doon po sa mga who just joined us, welcome to the commentary for the Miss Universe 2024 that was recently held in Mexico City. At ito po yung sinasabi ko, yung mga balak na, yung mga parents tsaka yung mga people na who would like to project better, makinig po kayo. So this would be my commentary regarding this one po kasi yan.
I'm not here para magsabi kung anong makeup or kung ano yan. I would just say this one works, this one doesn't work at mga ganyan. Ito pong si Miss Egypt po kasi coming from an Islamic country po, I'm pretty sure hindi siya Muslim. Kasi bawal po sa kanila yan. Anyway, to make the story short, si Miss Egypt, most likely hindi siya Muslim. I think, most likely. Meron po siyang malaking balat po sa face. And it's very refreshing at nakakatuwa po na instead na hindi makasali, meron pwedeng sumali. Ngayon, it would come about dun sa mga judges kung if they find this physical condition ni Miss Egypt appealing. Yan po ang abangan po natin dito sa Miss Universe 2024 held in Mexico City last night, November 16, 2024. Yes po mga kaibigan, balik po tayo sa announcement of the top 30. Joining the top 30 is Mexico! The quality that is going to make me stand out is my emotional intelligence. Because if you have these control emotions, you can do whatever you want in every moment in your life. The next semi-finalist is Argentina. Curious person, every day changing. Despite everything that life throws to you, good and bad, we can achieve everything that we want only if we get in tune with our determination. Still in the chase for the crown, Thailand! Being proud of myself, being proud of my people. I've always wanted to be here since I was very young. It was my dream to be here representing Thailand. Advancing to the semifinals, Peru. So joyful and trying to be positive in every situation. I believe it's the most important thing is to take always good situations from adversity. The Sweet 16th pick is Macau! Also possess determination, compassion, and confidence. I always achieve whatever I put my mind to. So mga kaibigan, ayan, quick notes lang. Si Miss Peru, ito unfortunately kasi minsan, karabihan po na mga contestants po kasi regardless po kung kahit hindi sa Pilipinas, kadalasan ang mga contestants ay either mestiza, you know what I mean? May halo somewhere in their family.
Kasi ito si Miss Peru nito, I'm pretty sure hindi siya yung local Peruvian mismo. Kung meron man, may lahi ho siya or you know. Anyway, si Miss Peru looks very well. Maganda pagkaka-makeup sa kanya. She projects well in front of the camera. Yan po ang ating subject matter dito po sa ating Miss Universe 2024 commentary regarding po sa projection tsaka yung pagdadala ninyo tsaka yung total presence nyo in front of the camera. So, Miss Macau, doon sa stage, hindi masyadong maganda yung makeup niya kasi hindi magkamukha yung color ng face niya tsaka yung the rest of her body. Pero doon sa Miss Universe ko kasi ngayon meron siyang bagong format. So meron siyang parang konting B-roll doon sa bago ilabas, which is really annoying at the time kasi you're not here to watch recorded stuff. You're here to watch live stuff. Yan po yan. Pero doon sa kanyang parang nagsasalita siya sa kanyang advocacy na kung ano man yung pinaniniwalaan niya, mga ganyan. Ang problema lang, maganda yung kanyang kuha doon, which is obviously makikita niyo yung pagkakaiba nung yung prepared na video tsaka yung live video. So, nothing bad between any of those two. Pero kailangan sana, ideally, dapat kung ano itsura mo doon sa recorded, prepared na yung tinatawag mo ng karamihan po sa atin yung photoshopped, ay pretty much the same. Di ba nga kayo mapupunan ninyo, di ba yung sa mga artista na may mga artista na kung gaano kaganda sa TV, sa screen, sa movies, gano'n rin silang kaganda in person. I have the opportunity to have met one of the most beautiful Filipinas in the world, si Miss Dawn Zulueta. Yes po, nag-shooting sila kasama si Direk Coco Martin sa Milan before. Nakalimutan ko naman ang pangalan nun. Hoy, Direk, si Neneng. Good morning, good afternoon, good evening po sa inyo lahat. Ako yan, si Doc Direk. To make the story short, si Dawn Zulueta, ever since, from the time na lumabas siya nag-uumpisa pa lang siya sa showbiz hanggang ngayon, na butihing housewife siya at media personality pa rin, she is beautiful in front, outside the camera, and everything. Although nakakatulong siyempre yung pinanganak ng maganda, pero meron talagang mga tao talaga na nadadaan sa makeup. Meron naman taong nadadagdagan sa makeup. Alam niyo yung ibig kong sabihin. Anyway, so like I said, si Miss Macau, ang laki ng pagkakaiba doon sa prepared video tsaka doon sa actual event. So tuloy po natin dito sa 2024 Mexico City Miss Universe. The next woman advancing is Philippines! It has always been my dream since I was a little girl. I was only that girl who would always look into the mirror and pretending I would shout the country Philippines in the Miss Universe stage. Yes po mga kaibigan, balik po tayo. Uy, my mistake. Nakapasok pala sa top 30 si Chelsea. So my mistake po yan. Kasi like I said, this is the first time I'm watching everything ho. At alam ko lang kung sino nanalo. Pero hindi ko na inalam yung mga finer details of the story. So kasi mas maganda ho mag-react kung fresh yung reaction mo at hindi yung nabalitaan mo na kasi mahirap po yun. Anyway, so itong si Chelsea na ito katatapos lang po yun sa Pilipinas. Maganda siya. As in talaga maganda siya. Maganda yung mga makeup sa kanya, bagay sa kanya, yung ayos niya. Pero there's something missing. Aminin po natin, di ba? Isipin niyo lang, may something missing po dun sa overall persona. Again, dun po sa mga bago ho kayo mag-bash, bago kayo mag-hulos dili dyan, tsaka yung magalit kayo. Hindi ko po kasi meron tayong ugali kasi na lalo na sa Pilipinas, we don't take criticism very well. Kasi yung criticism sa Pilipinas kasi hindi criticism, pintas. And
Ang pintas po kasi, yung hindi mo approve or you think this person does not need to exist kasi hindi mo siya type. Yes, mga kaibigan. So, tawag dito, may kulang lang kay Chelsea. Kung si Chelsea siguro na ano siya na personality development for 2 years before siya manalo para maging sa Binibining Pilipinas Universe, mas maganda. May kulang lang yan. Kaya lang problema yan. Huli na. So, ayan. Meron kasing pag kayo matagal nang nanonood ng Miss Universe or sa mga beauty pageants na ganyan, makikita nyo na agad kung sino yung obvious na mananalo or you can get the feel na tapos sa mga nangangarap dyan na maging sumali sa mga ganito, wag na natin gamitin yung since I was a little girl, I want to be like this. Kasi unang-una, it's very pathetic. Like I said, it's very pathetic. To be fair, hindi lang po si Chelsea gumamit po doon sa linya na yan. Pero if I were you, yung mga nagtuturo-turo dyan na alam kong hindi naman maniniwala at hindi rin makikinig, it would be better na iba na lang ang sabihin ninyo. Okay? Mas maganda na lang yung advocacy ninyo or something na life-defining moment in your life. Kunwari sabihin mo, when I was 16, I saw somebody being discriminated. And it changed me to say that there is probably a better way for everybody to live together rather than fight. Parang ganun. Uy, di ba? Yan po, ngayon ko lang yan inisip. Wala ho akong notes. Okay, so, imbis po na sabi, I was a little girl, blah, blah, blah. Di ba? Hindi ho maganda, to be honest. Hindi ho maganda kasi para bang, alam mo, desperado ka. It's not nakakaantig ng puso na ho yun. Nabili na yung joke na yan. Yes po, mga kaibigan. Pero yung, sabihin na lang natin na, in all my travels, in all of my life, all of the people that I met, I found a very common thing. That is, a lot of people are unhappy. Oh, di ba maganda yan? Tapos, I would like to use the platform of the Miss Universe as a way to project happiness, not just because you need to be beautiful, but you need to be confident. Oh, di ba? Yan kita nyo. Alam nyo kung bakit ako nakakasagot ng ganito. Hindi dahil hindi ko gustong sumali dyan. Pero pagtuturo nyo kasi katulad ko, pinag-aaralan ko rin yung mga sagot ng iba, tapos tinitingnan ko kung ano yung maganda at ano yung works. It works, ha? So, yan po yan. Relax lang po tayo. Pero like I said, maganda po yung, wag na natin sabihin yun. Mas maganda yung sabihin na lang natin na, food is universally important. And so is happiness. And so is love. Yung mga ganung ek, di ba? Mas better yun, di ba? Kaysa dun sa, I was young, when I was 2 years old, I want to be like this. Alam nyo, medyo kulang tayo sa wide reading na, ang ano kasi niyan, mga ganyan kasi yung mga, even though it's true, na maliit ka pa lang, gusto mo na maging universe, hindi na siguro maganda. Katulad lang sa mga artista, ito, aminin ko po sa inyo. Ako po, medyo pinalad ako na I know some celebrities and I have met some celebrities more than the average person in the Philippines would have. Okay. Natutuwa po, ito payo ko lang sa inyo. If you meet a celebrity, as much as possible, para matuwa sa inyo, tsaka yung kausapin kayo, tsaka mapunta tayo sa good side nila. Try not to say na matagal mo na akong fan, yung ganyan, kung saan siya sumikat, napanood ka namin dito. Yung mga ganun. I would suggest, if you would meet a celebrity na you really like, sabi mo, thank you very much for making a difference in my life. Either by entertaining us, being able to portray a role na you were in on a movie,
mas ma-appreciate po yan ng mga artista. Kasi mas magkakaroon kayo ng, in a general way, parang personal collection. Yes po. At kasi minsan po, bigyan na natin ng, hindi ko sinasabi na ayaw ng mga artista yun, kaya lang it's very common at saka yung, minsan lang ho natin magkaroon ng chance na makilala mga celebrities o makausap yung mga celebrities. Don't waste it. Kasi ang dami nagsasabi ng the same thing. And para ho kayong matandaan, yan. Diba? Para kayong matandaan ng isang artista or somebody that you care about o mga, say something different na galing sa puso. So like I said, ang galing-galing doon sa pagkakaganap mo doon. It really felt yung acting mo kamukha nung I would do the same thing. Mas magugustuhan po nila yon. Huwag kayong magsisinungaling, di ba? Yan naman yan. So, huwag na natin sabihin na, uy, ang gwapo-gwapo mo. Or ano. Kasi, hindi na kailangan siguro yon. Established na yan. Maganda, etc. If I were you, kausapin niya, be yourself. At most likely, most of the time, yung mga celebrities na makakausap ninyo would really appreciate it more. Yung mga ganon. Kasi mahirap po maging artista, to be honest. Hindi po yan just yung nakikita nyo sa TV. Baka 10% lang yung nakikita natin sa TV. 90% is mas mahirap po yung behind the scenes. The things that they have to do. Paano po, di ba marami mga artista na minsan hindi nakakapag-cope dahil doon sa mga pressures of the job. Lalo na, di ba yung sa South Korea, ang dami nagpapakamatay ng mga celebrities dahil talagang iba yung disiplina na ginagawa sa South Korea po as far as what the press has been reporting. So, we will probably never know the exact extent kung ano yung hirap na or discipline or kung ano man ang training na ginagawa nila kasi we will never know unless talaga somebody would come out and say, which is most likely hindi. Okay, balik po tayo sa 2024 Miss Universe na ginawa po sa Mexico City. Andito pa rin tayo sa top 30 announcements. So, let's take it away. Up next, Ecuador! That I need to achieve anything I wanted. The most important thing in life is to become a learner. Our next pick is Bolivia! Bolivia on Miss Universe. It's really an honor. Don't be afraid of anything. You can be what you want to be. And the 20th woman heading to the semifinals is Malaysia. I love to try new things and really pushing myself out of my comfort zone. I want to bring a representation of a really strong, powerful woman. It's time, you guys. It's time to meet our final 10 semi-finalists. Still in the running for the crown is Russia!
represent the largest country in the world, Russia. I'm a medical university student. I want to be cancer scientist to help people fight cancer. Moving ahead, Aruba. Such an honor because I've been representing Aruba from a very young age. For me, it's not only an honor, but it is part of my identity. Joining the top 30, Finland! Be able to represent all the possibilities, potential, challenges that Finnish women face, and I hope that I can do so with pride. Advancing to the semis, Dominican Republic. Demostrado que los sueños sí se hacen realidad cuando se trabajan, cuando nos enfocamos, pero por supuesto cuando ponemos el corazón y el alma. Next up, Cambodia! I'm very strong. Like, I'm a problem solver, and also I'm very dedication to what I do. Very, very disciplined, and I'm also a mom. Still chasing the crown. Yes po mga kaibigan, ito medyo nag-stand out lang sa akin. Napupun ako in 3 instances na, hindi ko na lang babanggitin, pero itong si Miss Cambodia, napupun ako lang doon, di ba yung sabi ko sa inyo, pag in-announce yung contestant, maglalakad ng konti, tapos may pakikitang B-roll. Yung ibig sabihin doon ng B-roll na yun, isang pre-recorded video clip about that person. Doon sa format ngayon ng Miss Universe na tinatawag nilang bago, slow motion to, tapos may voice over nung boses nung contestant. Napupuna ko lang parang walang budget para yung sa production, mali-maling grammar. So I'm assuming na since na ang may-ari ngayon ng Miss Universe franchise kasi ay isang Thailander, I'm assuming na maraming staff na from Thailand. I'm assuming, okay? I'm not aware kung totoo ito. Pero obviously, marami dun sa production ang non-native English speaker or very fluent sa English. Kasi itong mga bagay na galito, dapat to kinokorek. Kinokorek po ito dapat. Yung mga ganyan. Kasi pag ko kasi hindi kinorek yan, magiging parang totoo na. Katulad po sa Pilipinas po na ganyan. Huwag ko kayong magagalit, huwag ko kayong ma-offend. Pero yung vehicle, huwag niyo hong tatawagin na vehicle. Okay? Not because, huwag niyong pagpilitan po kasi like I said, English, whether we like it or not, is the universal language po. And the more you are fluent in it, the bigger chances of you succeeding in life. Unless
talagang ayaw mo yung kumbaga iba yung tirada mo, pero it would be much more better kung tama ang pronunciation natin. Yung pong simulation na napapanood ko ngayon sa TV sa atin sa mga reporter, wag mo kayong susunod sa simulation at hindi po yung alam niyo yun. Tsaka ito pa isa. Ito, natatandaan ko ito nung first time kong magbiyahe sa abroad. Nung nasa Ireland ako, ito sinabi ko. May binanggit ako doon sa friend kong Irish na sabi ko, circumstances. Aha. Right there and there, dahil they care about you, they said, pinaulit niya sa akin, circumstances. Sabi niya, no, circumstance. Yan po yan. So like I said, simula ho noon, I became very conscious. Not because napahiya ako, it's because I was corrected properly. And yan rin ho importante. Huwag ho nating, like I said, maintindihan tayo pero mas malakas ang dating ng message ninyo if you are able to speak fluently and pronounce it properly. Yes po yan. Ngayon sasabihin niyo, it's too much effort. Well, for the fame and fortune goes along with Miss Universe, with the Miss Universe title, I think it's sulit. Yes po yan. Yes po yan. So again, balik po tayo sa Miss Universe 2024 held in Mexico City. At andito pa rin po tayo sa top 30 announcements. Nicaragua! A trabajar y a luchar por mis sueños y sé que con trabajo, enfoque y disciplina todo se puede lograr. The 27th semifinalist is Denmark! Thing that admires me the most by Denmark is the people there. We are such an international community, and it really affects on how open-minded we are as a community. The next delegate. So yun po mga kaibigan, they just recently called si Miss Denmark. Tingnan nyo ito like I said, hindi ko pa ito napapanood ever. Hindi itong particular na edition na ito. Alam mo kung ano sinabi niya, di ba? Hindi niya sinabi when I was a child, di ba? Hindi niya sinabi yun or like this. Ano sinabi niya? Sa Denmark, galito kami, like this and like that. Mga ganun. Di ba mas maganda, mas refreshing? Hindi na yung, katulad nito, yung hindi ko matanda ko ano, yung isa pang Latina, sinabi niya yung fight for your dreams. Alam niyo, sa totoo lang, hindi magandang ginagamit palagi yung fight. Kasi para ka naghahamonan, hindi yung maganda. Like I said, you could use assert or pursue. Yung mga ganyan po ang mga tirada po dyan. Kasi alam niyo kung ano kasi yung fight kasi parang ibig sabihin nun lahat na lang gagawin mo para manalo. So hindi magandang ano. Pero kung yung pursue, gigiit yun sa Tagalog o kung yung kung ano ba yung iba, naku nakalimutan ko tuloy. Pero like I said, iba yung pagkakasabi. Itong from what I see right now para dito sa Miss Denmark na ito na nananalo siya, which is spoiler alert. Pero I'm pretty sure during this time, kasi Sunday morning na dito ngayon, the day after, I'm pretty sure by the time na makinig kayo dito, alam niyo na kung sino nanalo. Okay. Pero, ito pala, maganda pa kay Miss Denmark. Kung ano yung itsura niya sa stage at yung itsura niya doon sa B-roll ay pretty much the same. Tapos, ang napuna ko rin doon sa kanyang projection, yung makeup niya at yung hair niya consistent from the stage and the B-roll as of now. Like I said, ito
ito yung mga kasi mga producers, yung mga taong magkukuha ng sponsorship, o magbibigay ng sponsorship sa mga taong katulad nito, they look at the videos. They don't really matter dun sa personal. Kasi yung videos ang gagamitin how would you potentially look like sa mga commercials, sa mga endorsements, sa mga ganyan. Di ba it makes sense? Yes po, yan dyan yung iintindihin. Kasi, alam niyo sa totoo lang, mga beauty pageants, sa backstage yan, masalimuot yan. Pero we will not go there today. Not go there today. Pero like I said, it is very important your appearance. Kasi ito dito po sa contest na ito, it's you volunteered, hopefully volunteered in your free will na pagandahan. Whether we like it or not, ang mga beauty pageants po ay pagandahan physically. Okay? Physically po yan. So, hindi po natin sila pinipintasan na parang, kasi hindi po, this is the place po, ito na yung isa sa mga right places na pwede mong mag-criticize pagdating sa pagandahan. Okay? So, kung hindi sila marunong kumanta, okay lang. Diba? Kasi hindi ito yung Britain's Got Talent o America's Got Talent o yung mga kung ano ng The Voice, mga ganyan. So, hindi natin sila ginajudge doon. Ito ho yung contest to primarily sa pagandahan. Physical looks out, yung outside presence mo kumbaga. So, hindi po tayo dito. If you are not into this ones, doesn't really matter. We move on. Okay, so mga kaibigan, napuna ko lang po yung si Miss Denmark po pala. From what I just saw, first time ko na makita siya, makikita mo na kahit ano pasuot mo, kahit ano pagawa mo, kahit ano sabihin niya, may mga tao kasing ganyan na bagay, yung kumbaga, isipin mo, action star. Kahit sabi mo, di ba? Papasa. Di ba, let's say for example, if you notice, do you have friends na kahit ano ang isuot, kahit puting t-shirt lang, akala mo $1 million na tao? Alam niyo yun? And yun po ang hinahanap ng mga sponsors, ng mga companies po, endorsing beauty products. Yung mga ganun ba? Na multi-use, kumbaga. Multi-use. Kahit ano ilagay mo sa mukha, they look pretty, they look appealing. Again, ang beauty po ay subjective. May maganda sa inyo, may hindi maganda. Pero ang hinahanap po ng mga sponsors tsaka sa mga pageants na ito, yung pinaka-universal appeal. Yung pinaka-maraming tao. Sabi ko nga sa inyo, si Miss Macau, ay hindi ko maintindihan. Pero again, the universe works in mysterious ways. Yes po. You know, tsaka anong isa? Cambodia yata yun. Or something. Parang ganun. Just a little bit lang odd na although, but I mean, lahat sila deserving manalo for sure. Pero meron tayo sigurong hindi alam sa behind the scenes, di ba, yung mga pre-pageant interviews, mga ganyan, na these contestants to sa top 30 did well. Okay, so balik po tayo. Get advancing is Venezuela! La vida me ha regalado esta oportunidad. Para mí significaría un gran honor obtener esta corona. Moving to the semifinals is Zimbabwe! I firmly believe that what makes me stand out is my unwavering commitment to making a positive impact in the world. I want to be able to be a role model to other girls.
And the final woman joining the top 30 and winner of the Miss Universe People's Choice fan vote is Chile! Lo que más me llena de orgullo de mi país son las personas. Son luchadoras, son fuertes y son resilientes. So ayan po mga kaibigan yung top 30. So People's Choice Award pala si Miss Chile. Okay. So mapupunan ninyo karamihan ng mga nanalo is tika Southeast Asia tsaka sa South America. And then isa o dalawa sa Africa tsaka Finland and Denmark sa Europe. Magugulat kayo before kung mapupunan nyo ang states always andyan. Pero all of a sudden it disappeared. Okay. So hindi natin malaman ngayon kasi like I said, binago nila ang format at inipin nila lahat ng sistema. So, nabalasa ang system. You see it now. Okay, so mga kaibigan, we will be going now to the top 12 after this one. Okay? So again mga kaibigan, maraming salamat po. We'll go now to the top 12 announcement. And now we are going to be finding out which 12 are moving forward. The judges have made their picks. The first delegate moving on in the competition is Bolivia! The third delegate to advance is but for Africa. Thank you, Miss Nigeria. Venezuela. Mexico, please join me. Mexico, here's your question. Miss Universe has inspired generations of women. What is your message to the ones watching you right now? As my social project says, say no to cyberbullying, cyber harassment. Right now we're The next competitor heading to evening gown is Puerto Rico.
Heading to the next round, Nigeria. Only half the spots remain. The next selection is Russia. The next delegate heading to the next round is Chile. Po mga kaibigan, as of now, kakabanggit lang si Miss Chile. And doon po sa mga hindi pa nakakapanood, every now and then may lumalabas po ng mga graphics tungkol po sa mga extra information regarding this one. Si Miss Chile po pala, sabi niya siya daw ay, she became a pescatarian. If I'm not mistaken, na isang pescatarian ay isang somebody who's like, tawag dito? Yung kumakain lang ng isda or seafood or something too similar to that. Would you believe si Miss Puerto Rico, if I'm not mistaken, nag-aaral ng quantum physics. Merong isa nag-aaral ng law. Si Miss Nigeria nag-aaral ng law. Merong isa nag-aaral ng medicine. So, beauty and brains daw. Yun ang labanan dito. And then, of course, malaking pinagbabago ngayon, ang swimwear dito sa top 12 na nakasuot po ng swimwear. Ay, hindi, yung top 30 na pinagsuot ng swimwear during the announcement na nasa shade of blue ay very skimpy. Very skimpy compared before na naging old style, medyo conservative. Alam niyo po kasi na yung aminin naman po natin kahit hindi, ang mga beauty pageants po kasi lalo na dito sa first world, sa mga bansa po na tinatawag nyo ng first world, they're not very fond of mga ganito kasi they view this kind of events as exploiting women. So, in a way, siguro oo. Pero in a way also hindi. Kasi, I'm pretty sure karamihan ng sumali dito ay voluntary. Alam mo yon. So, gusto nila yan. At sabi nga, di ba, sila na rin na nagsabi na, it's my body, it's my choice. So, kung sasabihin nila na, if yung may katawan daw ay may karapatan magpa-abort, yung mga ganyan, so dapat wala daw ibang magsasabi. So dito sa mga events na ito, sa mga pageants na ganito, most of the time, wala pa akong na-encounter o nababalita na naging contestant, even dun sa mga grassroots natin, na hindi talaga gusto. Kasi hindi ka mananalo. Dahil unang-una, it would show na hindi ka masaya, you're not up to it. Yes, of course, may maraming parents na talagang stage mother, stage parent. Marami po niyan. Whether we like it or not, o aminin natin, stage parent or relative ng mga ganyan. Pero wala tayong magagawa. Sila may decision yan. Pero exploitation, none of them are minors. They can decide kung ano man ang gawin nila sa buhay nila. Well, yun. Ano yan sabihin nila, puhunan nila yung ganda. Okay? So, kung saan makarating yung ganda nila, who am I to judge? Yun naman po yan. So, like I said, pescatarian, kumakain ng isda. Fruitarian, fruits lang kinakain. So, tuloy po natin yung top 12 announcement dito sa Miss Universe 2024 held in Mexico City, November 16.
Our 9th spot goes to Thailand. Taking the next step towards the crown is Denmark! Two spots left. One of them goes to Canada. And this is it. The final spot in the top 12. The last woman advancing is kaibigan yan, si Miss Peru, maganda yung ano niya, aura niya, no? Maganda siya, maliwalas, she's very pretty. Mukha siyang, alam mo yung, kasi yan po ang hinahanap ng mga sponsors, yung bang universal appeal. Yan po yan. Kahit po sa pag-aartista, universal appeal, hindi po kailangan palaging mestizo-mestisa, matangos ang ilong, mga ganyan. Meron po kasi mga tao na universal appeal. Kita nyo, ano ang walang common denominator dito kunwari kay Pokwang, kay Ai de los Alas, naging lahat celebrity sila. Okay? Naging endorsers rin. So hindi mo naman pwedeng sabihin na ano. Pero meron kasing universal appeal. 'Di ba? Yan po yan. Example lang po yan na mga meron kasing magaganda na hindi universal ng appeal, tsaka yung tinatawag ng iba yung dry, medyo boring daw, yung mga things like that. So kayo, kung kayo may mga anak or may relatives kayo na nangangarap na sumali sa mga ganito, kailangan i-develop nyo yan. Minsan po kasi nakokorek yan. In certain aspects po, nakokorek po yan. Lively personality, natututunan po yan. Kaya lang mo talaga kung talagang super, kasi ito naman, karamihan naman ng mga ito may certain level of confidence. Kasi hindi ka makakatayo sa stage ng ganyan kung hindi ka talaga confident sa sarili mo. Okay, so ayan po yan. We went to the top 12 announcement. Pupunta naman tayo doon sa top 5 na announcements naman po yan. Para po dito sa ating abbreviated commentary regarding po sa what to do, how to train, how to look, how to project sa mga beauty pageants. And whether we like it or not, aminin po natin, the Miss Universe pageant po ang pinaka top dog, pinaka Formula 1, pinaka NBA. Pagdating po sa pageantry, number 1 po ang Miss Universe pagdating po sa quality ng mga contestants, production-wise, everything. Kumbaga, yan po ang wala pang tumatalo dyan sa Miss Universe. Pagdating po naman sa pag nanalo ko sa Miss Universe, yan yung pinaka Nobel Prize mismo. So again po, pupunta tayo ngayon sa top 5 announcement dito po sa 2024 Miss Universe held in Mexico City. Dito lang po sa The Kaibigan Podcast. Makinig po tayo. 5, and you can feel the tension throughout the arena at the moment. We are all waiting to hear who will be moving on
12 delegates just finished the evening gown round. Let's find out which one of them will advance. The first delegate moving into the top 5 is Nigeria. The next finalist joining her is Mexico! Heading to the top 5 is Denmark. The fourth spot goes to Thailand! And now it's time for our last spot. Only one more will move on. The last woman still in the running is Venezuela! And there they are, the top 5. Congratulations to all of you! Let's get a reaction from Zuri and Catriona. So yan po mga kaibigan, kasasabi lang ng top 5. At makita ni si Miss Nigeria, si Miss Thailand, si Miss Denmark, sino yung dalawa pa. So far so good. Si Miss, alam mo sa totoo lang, naging parang vindication ngayon si Miss Nigeria. Although, syempre hindi ho maganda yung, if ever totoo po yung allegations po doon sa kay Miss Nigeria na yung mother niya, na, whether it's embarrassing or not, whether it's true, according to press report, hindi may magic na nangyari daw doon sa South African documents ng mother niya. So that's why nawalan sila ng South African documents, mother niya tsaka siya. Kasi hindi siya naging South African, if I'm not mistaken, because her mother has South African documents. Parang ganun po yan eh. Tapos ang father niya, if I'm not mistaken, ay ang tig from Nigeria. Okay. Ini-explain ko lang po sa inyo to kasi marami mga parents kasi minsan na natutukso na mag-magic, minsan hindi makalusot. So, delikado po yan. If I were you, try not to risk it kasi mahirap yan. Anyway, so, inampon ng Miss Nigeria, Miss Universe Nigeria, si Miss South Africa para mapunta doon. And then, kumuha naman ang South Africa Miss Universe ng contestant na nagkataon naman, siguro yung first runner-up ay non-African native, kumbaga. So, blonde siya, etc. Pero nag-back out siya due to mental issues daw. Pero parang lumilitaw kasi according to media reports elsewhere, tinitira siya ng mga tiga South Africa na wala daw siyang karapatan i-represent ang South Africa because she is white. Which is kind of like weird as well. Kasi like I said, doon po sa mga tao, nothing against South African people or anybody else. Tayo po dito sa Europe, we are a lot of immigrants here. And we want to belong in this society kung saan man tayo nakatira. And parang hindi maganda if we don't apply the same rules as we are being applied or accorded to, mga kaibigan. So, gusto ko lang paliwanag po sa inyo yan. Kasi we live in a very different world na ngayon dito. So, ayan po yung top 5 announcement sa Miss Universe 2024. We're heading now to the top 5
questions sa ano. So ang mahirap po dito ngayon ay may interpreter. Like I said po, do sa mga parents po na or mga gustong sumali sa mga ganito, yung physical looks nyo, it really works and it's really important as well, ha? Kasi nga beauty contest to eh. Dagdag na lang rin of course yung magandang ugali, whatsoever, mga ganyan, mga academic accomplishments, it all adds up kumbaga. Pero at the end of the day, it's a looks contest pa rin po. You have to admit that. Anyway, ang formula dito, you have to be universally appealing. Yun na lang po sabihin ho natin, universally appealing to as many people as possible para ka lumaki ang chance mo makasali dyan. And then, since na mga kalaban mo or mga ka-competitors mo ay ganun din, universally appealing, doon na lang nagkakalabang. Alam nyo, sabi ko nga sa inyo earlier in the show, weakness ng mga contestants is yung question and answer. And mahirap hulaan or mahirap magicin at mahirap mag-epal ng basta-basta. Madali kasi, meron kasi yung technique, to be honest po, may mga technique kasi sa beauty pageant ng pagdating sa sagot, inuulit mo lang yung mga ganyan, okay? Pero ang problema kasi sa ganitong mga top-notch labanan, hindi yun it doesn't work. Kasi booking ka eh. Sabihin na lang natin na lahat ng mga contestant dito, hustler. Yes. Diba? So, hindi natin pwedeng utuin rin itong mga ito kasi mga almost everybody in the production, nadinig na natin yan, kumbaga, di ba? Yes, yung mga kaibigan. So anyway, like I said, ito po ay opinion ko lang lamang to. Again, if you're just tuning it right now, gusto ho natin batiin po yung mga Filipino natin friends na nakatira po sa lahat po ng sulok ng mundo. At ito, batiin natin si Chen Calma, si Ayako Nakamura. Oy, totoong Japanese to. Our friend from nearby Malaga, Spain. Si Jennifer Agradasa. Yes po. Si Chef Jessie. Si Marnie Erickson. Norlita Corral. Ferdinand Uy from Canada. Leah Lim. Christina Victorson. Hiner Garcia from Canada as well. Doris G. Rodriguez from the Philippines. Nako, maraming salamat. And congratulations of course dun sa iyong award. Yes po. Lina Cabral from Milan. Maribet Diaz from Live Productions. Maraming salamat po, boss. Mabel Santiago. Attorney Rocky Tantoco Pineda from the Philippines as well. Yan, maraming salamat po. Mary Sieber from Germany as well. Joel Hoson from the Philippines. Jack Cervantes. Marie Alaro. Ludi Fredriksson from Sweden as well. Maraming salamat. Fashion designer Mark Endradora. Yes, nako, maraming salamat po sa inyo dyan. Anywhere, ito pa si Marvin Velasquez, ang ating singing sensation from the UK as well. Maraming salamat. Doming Basalo, maraming salamat. Nelinda Buason, Doktora Nelinda Buason from the United States. Michi Matondo from Sweden. Mides Aguis from UAE, Dubai. Dr. Rolando Magbuhos from the Philippines as well. Maraming salamat po sa inyo lahat. Trixie Gutierrez Bautista from Germany as well. Maraming salamat po sa inyo lahat. Yes! So, also, we don't want to forget ang very famous Pinoy Milan-based fashion designer, si Joy Gacad Santiago or si Atea. Yan po yan. Maraming po salamat sa inyong lahat for supporting us. Maraming salamat sa inyong lahat. We'll be now going to the top 5 final question and answer portion dito po sa The Kaibigan Podcast from the recently concluded Miss Universe 2024. Yes po. It is time for the final question. It is all happening. Nigeria, you're first. Come on up. Please join me while the other finalists put on their headphones. Oh, thanks. Okay, Miss Nigeria, here is your question. Let's make sure those headphones are on.
Okay, Miss Universe has inspired generations of women. What is your message to the ones watching you right now? As a woman who has faced adversity, I feel like I have a powerful story. I don't stand here as Chidima Adetshina. I stand here as a symbol of hope, a beacon of faith. As someone who has persevered with grace, I believe I have fought for not only myself, but for Africa. Thank you, Ms. Mga kaibigan, we just have right now si Miss Nigeria, originally from South Africa. Maganda pagkakasagot niya. Okay? Hindi niya sinabi yung backstory na mahirap siya, pero binanggit niya rin yun. Which is kind of like, okay, pero at least minimum lang. Yung bang paawa effect. Well, it works sometimes. Pero ang ano nga niya Miss Universe has inspired a generation of women. What do you think? What do you want to say to the ones watching you now? Yan, madalas siyang tanungin. Yung mga, siyempre, yung mga inspire, yung mga ganyan. Isa ho sa magandang sagot po dito, again, hindi pa natin nadidig the other four. Maganda pong sagot yan yung, what do you want to say to those ones watching you now? If you're one of those little girls there in front of the TV right now watching us, dream big. Find out how the world works. Be yourself. Yes. Di ba mga ganyan po yan eh. Ganun po ang pag-answer po ng mga tanong. Kasi ang translation yan sa Filipino yung tanong nito yung Miss Universe nakapag-inspire. Ano ba ang gusto mong sabihin doon sa mga taong nanonood sa inyo ngayon? So ang magandang sabihin mo dyan is yung like I said, yung kung ikaw yung contest yung bata ngayon dyan, regardless of what your age, kung ikaw yung nanonood ngayon dyan, listen well. Di ba maganda yun? Listen well. First, be yourself. Always do the right thing. Stay healthy. And then, explore the world as much as you can. Yung mga ganyan na mga tirada ng sagot po dyan, mga kaibigan. And lalaki ang chance nyo na ganyan. Regardless of, ayun pa, isa, ito magandang sagot dito. Regardless of where you are, for the little kid watching us right now, regardless whether it's your TV or not, wow, di ba? Parang ganyan. Regardless wherever you came from, you dream big, you believe in yourself, learn how to make your dreams come true, improve for the best, and then inspire others during your journey. And then one day, you'll be standing where I'm standing right now. Diba? So ganun po yan. Ganun po mag-formulate po ng mga sagot. You need to be inspiring. Hindi po yung, I came from a poor family, we're not eating like this or like that, my father like this and like that. Hindi na po yan nabibili. So if I were you, improve your question and answer skills kasi dyan ho nagkakatalo na. Kasi ito aminin ko po sa inyo, isang insider tip. Mahirap kayong dayain sa sagot kaysa doon sa looks. If you know what I mean. Kasi pag maganda sagot mo at nakuha mo yung sentimiento ng audience, mahirap nang ma-magic ng kung sino man yung mananalo, and it will increase your chances as well of like placing better. Kung hindi man lang mananalo mismo, baka makarating ka pa sa first runner-up just because of your answer. So yan po mga kaibigan, if you are one of those individuals na nangangarap na sumali sa mga ganito, do invest also do sa question and answer. Find a coach. Yes. No. Pero like I said, find a coach. Kasi like I said po, ako po, hindi ko sinasabi na, pero lahat ng itanong mo, there's po a technique talaga to answer anything. Yung unang-una, siyempre yung presence of mind, yung mga ganyan. Pero you will never learn this in months. Yan ang masasabi ko po sa inyo. I can assure you, it will never happen in months. Yan po yan. Tingnan yung mga technique natin, yung mga sa basketball, yung mga football natin. Wala pang isang taon nagpagsasama-samahin yung the best daw, pero at the end, hindi. Kasi it takes years of teamwork po para manalo sa mga ganitong bagay. Ganyan po labanan ngayon po, teamwork.
So katulad ni Catriona Gray, nagpauso ng glam team niya, etc. Kita mo, may kanya-kanyang designation ng mga trabaho. So again, balik po tayo sa top 5 question and answer. Nigeria, thank you. Mexico, please join me. Mexico, here's your question. Miss Universe has inspired generations of women. What is your message to the ones watching you right now? As my social project says, say no to cyberbullying and cyber harassment. Right now we're in a huge problem that is social medias. And the message that I want to give to the world is to fight, control, and adapt to this new situation with the emotional intelligence that we need to have. We need to have this emotional intelligence so we can control that emotions. And with that emotions, we can give that message with no fears. Gracias, Mexico. So yun mga kaibigan, ang tanong naman sa kanya, yun, same tanong, pero ang sagot naman niya yung social media daw. So, it is true, ladies and gentlemen, na ang social media po is a blessing and a curse as well. So, marami po nahuhumaling, maraming na-addict, to be honest. And ang sabi nga niya dito, in a shorter way, medyo na-confuse siya eh. Kasi, like I said, kapag kasi hindi mo mother tongue ang English, mahirap mag-construct ng sagot with the pressure, the stress. Hindi lang naman po tonight lang yan ginawa. 3 weeks na yata sila o 2 weeks na sila nasa Mexico. And syempre everyday may rehearsals, etc. Mga things to do and everything. It will really take its toll. Sa totoo lang. Pero itong sagot ni maganda siya, social media. Yung hindi maganda. And then yung sinabi niya yung emotional intelligence. May kutob ako, in her mind, alam niya yung sagot. Kaya lang, hindi nga na-practice. Hindi niya na-practice to. If ever na-practice niya ito, hindi ganun kadalas. So like I said, hindi po palaging puro I want world peace. Okay, I want to change the world. O kaya naman yun sasabihin mo na I would promote something. Nabili na po yan. It probably in the 1990s magkiklik po yan. Pero unfortunately, it doesn't work anymore right now. So, like I said, dun sa mga aspiring na mga beauty contestants, although syempre kailangan nyo mag-invest sa maintenance ng pangangatawan ninyo, looks ninyo, whatever na ganyan, don't neglect the question and answer. Diyan kayong mananalo. Yan ang magpapanalo sa inyo. At yan ang pinaka-pangontra nyo sa daya. Yes po mga kaibigan. Yes. Sa totoo lang. Kasi kahit po nandun kayo sa barangay level o saan man po kayo nag-uumpisa sa mga pageantry na ganyan, pag po kasi maganda sugot ninyo, mahihirapan po ang mga organizers na dayain kayo kasi masyadong obvious. Kasi yung mga lukso, kasi madali ho yan sabihin na, ay hindi kami nagagandahan sa'yo, yun ang gusto ng judge, yung ganda ng isa. Wala kayong magagawa doon eh. Pero, pag maganda sagot ninyo at nakuha nyo ang amor ng audience, mahirap kayong dayain. O yan tip po natin yan mga ladies and gentlemen, kung mga kayo talagang dead set, gusto nyo sumali sa mga ganyan. Isa talaga sa nagpapanalo, kasi lahat ng mga contestants, wala tayong pwedeng sabihin na pangit. Yan ang sinisigurado ko po sa inyo. All of them are beautiful, stunning. Kumbaga tabla-tabla yan. Pero nagkakatalo sa question and answer. Pakinggan po natin yung susunod po na contestant. Denmark, it's your turn. Here is the final question.
Miss Universe has inspired generations of women. What is your message to the women watching you right now? My message to all the world that are watching out there is, no matter where you come from, no matter your past, you can always choose to turn it into your strengths. It will never define who you are. You just gotta keep fighting. I stand here today because I wanna change. I wanna make history. And that's what I'm doing tonight. So never give up. Always believe in yourself and your dreams. And that is exactly what you're going to do. Thank you. Thank you, Miss Denmark. Mga kaibigan, katatapos lang ni Miss Denmark, which is, of course, spoiler alert, siya po yung mananalo, okay? Pero again, maganda yung pagkakasagot niya. Nakita niyo yung delivery ng kanyang pag-answer. Nakikita niya yun. So, parang comes from the heart. Tapos, may kutob ako na pag-practicean na nila something to a question na something similar. Importante po yan. And then, may kutob ako, kasi po, like I said, dito po sa Scandinavia, which is comprises the country from Iceland, Denmark, Norway, Sweden, Finland po. Second language po nila ang English. So, I'm pretty sure, like sa experience ko po, anywhere on those countries that you go, most likely you would